Gabriel, Raphael. Sila mga arkanghel na ang kapistahan ay ating ipinagdiriwang kada ika-29 ng Setyembre. Sino nga ba sila sa ating buhay? Marami nang naisulat at naibahagi tungkol sa mga arkanghel. At ngayon sa kanilang kapistahan, atin muli silang kilalanin sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan sa bawat letra ng archangels. Archangels. Galing sa dalawang salitang Griego na arch, na ibig sabihin ay first or chief, at angelos o angel, na kapag pinagsama ay archangelos o first of or chief angels. R. Ruling angels. Bukod sa chief angels, ito ang isa pang maaring itawag sa mga archangels. This means that they look after the larger affairs of humankind as they relate to God's will. Sinasabi din na sila ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga anghel at ang mga tagapamahala sa mga guardian angels natin. C. Council of Rome in 746. Sa ilalim ng pamamahala ng Pope Saint Zachary, itinalaga ng Simbahang Katolika ang opisyal na pagkilala sa 7 arkanghel at 3 lang sa kanila ang nabanggit ang pangalan sa Biblia. Ito ay sina Saint Michael, Saint Gabriel, at Saint Raphael. H. History of Salvation. Mula pa sa simula, sa paglalang hanggang sa buong kasaysayan ng pagliligtas, mababasa na natin ang mga pahayag sa banal na kasulatan kung papaano nakibahagi ang mga arkanghel sa buhay ng bawat nilikha ng Diyos. Affixed L. Isa ka rin ba sa napapatanong kung nagkataon lang ba na lahat ng mga pangalan ng mga arkanghel ay nagtatapos sa EL or L? Ang kasagutan dyan ay hindi ito nagkataon lamang. Bakit pare-pareho silang merong hulapit na L? Ito ay dahil ang salitang L ay nangangahulugan na God is present in the angels. Kaya nga ang ibig sabihin ng bawat pangalan nila ay Saint Michael, who is like God; Saint Gabriel, God is my strength; Saint Raphael, God is my healer; and 9 choirs of angels. Ang choirs of angels ay nakahati sa 3 hierarchy, ang first, second, and third. Bawat isa ay binubuo pa ng 3 klase ng mga anghel, at ang ating mga archangels ay nabibilang sa ika-3 hierarchy at pang-8 choir. G. God's servants and messengers. Lahat ng mga anghel ay tinuturing na God's servants and messengers. Pero masasabi na mas partikular ang gawain ito para sa mga order ng mga archangels. They are the holy messengers of God, carrying important decrees to human. They also command God's armies and act as guardian angels to leaders of world movement. The existence of angels. Isang katotohanan sa ating pananampalataya. According to the Catechism of the Catholic Church number 328, it states that the existence of the spiritual, non-corporeal beings that sacred scripture usually calls angels is a truth of faith. The witness of scripture is as clear as the unanimity of tradition. L. Life of the Church. Ayon muli sa Catechism of the Catholic Church numbers 334 to 336, the whole life of the Church benefits from the mysterious and powerful help of angels. Mamabasa nga natin sa Ebanghelyo ni San Juan, kanyang sinabi na, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kanaroroonan ng anak ng tao. Bakit napanhik ang mga anghel? Iyon ay para sa pagsamba sa Panginoon. At alam nyo ba na mga anghel ay nasamba din para sa ating kapakanan? Ito ay dahil sila na ang sumasakop sa mga tungkulin natin ng pagsamba na di natin magawa ng buo dahil hati ang atensyon natin sa ibang mga bagay.
At bakit naman sila pababa? Ito ay para tayo ay tulungan, gabayan at ilayos anumang uri ng kasamaan, at kahit nga sa ating pagpanaw, kasama natin sila para alalayan tayo. Kaya talagang masasabi natin na sa buong buhay ng bawat isa ay laging andyan ang mga anghel. S. Scriptural readings for the archangels. Paano natin masasabi na nasa Biblia nga ang mga archangels? Dito natin sila mababasa. Ayon sa Book of Tobit at Book of Revelation, may 7 mga arkanghel, pero 3 lang sa kanila ang nabigyan ng pangalan. Michael, mababasa sa Book of Daniel, Epistle of St. Jude at Book of Revelation. Gabriel sa Book of Daniel at Gospel of St. Luke. At Raphael sa Book of Tobit. The Church venerates the angels who help her on earthly pilgrimage and protect every human being. Sa pagdiriwang natin ang kapistahan ng mga arkanghel, ating kilalanin ang kanilang presensya at pasalamatan ang walang humpay nilang paggabay sa ating buhay mula pa sa paglikha hanggang sa muling pagdating ng ating manunubos. Saints Michael, Gabriel, and Raphael, our archangels, pray for us.